Narito na ang wakas ng mundo. Sa loob ng silid, nanatiling tulog si Jung Minjun. Bigla siyang umungol at nagsalita, "Uff eh." Habang matyagang naghihintay si Binibining Hanyena na magising si Jung Minjun, nagulat siya. Tumayo si Hanyena at nagsabi, gising ka na?" Umupo si Jung Minjun at nagsabi, Saan tayo?" Nakangang sinabi ni Hanyena, "Ginoong Kang Hakyol ang nagpagamot sa iyo." Nalilitong tumingin si Jung Minjun kay Hanyena, nakabuka pa rin ang kanyang bibig, at nagsabi, "Kang Hakyol." "Si Kang Hakyol na kaklase natin." Sagot ni Hanyena. "Nagkita kami ng hindi inaasahan matapos tayong makataka sa construction site." Sabi ni Jung Minjun, "Pero sigurado ako doon sa site pagkatapos kong mahulog mula sa ikalawang palapag kasama si Kim Seung-yeon. Hindi ko masyadong maalala. Siguro dahil sa pagkakalog ng utak." Malabo ko naaalala na tinulungan mo ako at pumunta tayo kung saan." Hinawakan ni Hanyena ang mga kamay ni Jung Minjun at sinabi, "Sa kahit anong paraan, sobrang gumaan ang loob ko." Patuloy na nalilito, sabi ni Jung Minjun, "Ha?" May luha sa kanyang mga mata, sabi ni Hanyena, "Alam mo ba kung gaano ako natakot? Akala ko mamamatay ka." Habang inilapit niya ang mga kamay ni Jung Minjun sa malambot at malaking dibdib niya. Namula si Jung Minjun at nagsabi, "Ay." Habang nagkatitigan sila ng matagal. Nalito si Hanyena at nagsabi, "Ha?" Biglang natauhan siya at itinulak ang mga kamay ni Jung Minjun palayo. Napangiwi si Minjun sa sakit at nagsabi, "Ag." Sabi ni Hanyena, ang ibig kong sabihin." "Ibig kong sabihin? Sino ba kasing nagsabing pasugurin ang sarili mo sa saksak?" Ibig kong sabihin, salamat sa pagtulong mo sa akin, pero pabaya ka masyado." "Paano kung namatay ka?" "Sobrang natakot ako, seryoso ka, ingot ka talaga." Sabi ni Jung Minjun, pasensya na," habang kinakamot ang ulo at nagsimulang pawisan. Sabi ni Hanyena, "Hindi. Bakit ikaw pa ang humihingi ng tawad? Basta salamat ha? Alam mo ba kung gaano kahirap hilahin ka papunta rito?" Sa isipan ni Jung Minjun, ano bang gusto mong sabihin ko? Sabi ni Hanyena, at sabi ni Ginoong Kang Hakyol, kailangan mong magpahinga ng kahit isang araw. Kaya dapat magpahinga ka ngayon, tapos tingnan na lang natin bukas kung ayos ka na." Sagot ni Jung Minjun, "Talaga? Pero sabi nila ila-lockdown na ang Gangbuk. Wala na tayong masyadong oras ni." Habang nakaramdam ng sakit sa sugat niya, sabi ni Hanyena, ayos ka lang ba? Tanga ka talaga. Bakit ka gumagalaw agad? Humiga ka lang." Sabi ni Jung Minjun, sige. Ilang sandali ang lumipas, kumatok si Ginoong Kang Hakyol sa pinto, habang tumingin doon sina Jung Minjun at Hanyena. Sabi ni Kang Hakyol, "Ako ito. Papasok na ako." Sabi ni Hanyena, si Kang Hakyol, "Hi." Pumasok si Kang Hakyol at inilapag ang isang bag. Sabi ni Jung Minjun, Sabi ni Kang Hakyol, "Bag mo ito, di ba? Yung lagi mong dala sa eskwelahan." Sabi ni Jung Minjun, "Tama ka. Bag ko." Sabi ni Kang Hakyol, "Nasa ikalawang palapag ng construction site, kaya dinala ko. May mga damit ka at gamit doon, baka kailanganin mo. At may laman ding emergency food. Kumuha ako ng kaunti." Sa isip ni Jung Minjun, si Mama ang bumili ng bag na to sa akin. Parang nakakalma lang makita ulit. Sabi ni Kang Hakyol, at isa pa. Nakita ko rin ang salamin mo sa sahig." Iniabot niya ang salamin kay Jung Minjun. Sabi ni Jung Minjun, salamat." At sa isipan niya, buti na lang salamin ko. Sabi ni Jung Minjun kay Kang Hakyol, Sinabi ni Yena na ikaw ang nagpagamot sa akin." Tanong ni Kang Hakyol, "Kumusta pakiramdam mo?" Sagot ni Jung Minjun, "Medyo hilo pero ayos lang ako." Sabi ni Hanyena, Binalikan mo ba yung construction site? Paano si Park Seong-bin?" Sabi ni Jung Minjun, "Elanan. Katulad ng inaasahan ko, wala roon si Park Seong-bin." Habang sina Lee Bong-gyu at ang grupo niya ay sumisigaw, "Ga! Gra!" Sabi ni Kang Hakyol, lahat ng iba maliban sa kanya ay na-infect. At nawawala na rin ang scooter, malamang siya ang kumuha. Wasak na rin ang kickboard. Pawisang tanong ni Hanyena, ibig sabihin may tsansa pa tayong makasalubong si Park Seong-bin? Sabi ni Kang Hakyol.
Pero huwag kang masyadong mag-alala. Pwede akong matalo sa suntukan. Pero lagi akong panalo sa patayan. Sabi ni Hanyena, grabe ka ye. Sabi ni Kang Haksyol, kagaya ng sinabi ko kahapon. Plano kong tumakas palabas ng gangbuk. Kayo kakayanin nyo bang sumabay sa akin? Nagulat si Hanyena at Jung Minjun. Sabi ni Jung Minjun, naman. Kailangan nating makaalis. Kahit ngayon na mismo. Sabi ni Hanyena, ano? Hoy, dapat nagpapahinga ka ngayon. Sabi ni Kang Haksyol, tama si Yena. Pwede ka nang bumiyahe pagkatapos mong gumaling. Sabi ni Jung Minjun, hindi seryoso, ayos lang ako. Baka mas lumala pa bukas. Sagot ni Ginoong Kang Haksyol, pero kahit ganon, huwag tayong magmadali. Gumawa muna tayo ng plano. Kapag nagmadali tayo, baka magkamali lang. Habang binubuksan ng marker, nagsulat siya sa whiteboard at sinabi, pinag-isipan ko at may paraan para makatawid sa iloghan. Tanong ni Hanyena, ha? Paano? Sagot ni Kang Haksyol, gamit ang line 5. Nagsimula siyang magdrawing ng mapa, ipinakita ang ruta mula Gangbuk, tumatawid sa iloghan, papuntang Songpa, at patawid sa Gangnam. Sabi ni Jung Minjun, iyong underground tunnel sa ilalim ng iloghan? Tanong ni Hanyena, magiging ligtas ba yon? Mataas ang posibilidad ng mga na-infect sa mga lugar na siksikan, gaya ng subway. Sabi ni Ginoong Kang Haksyol, may mga screen door ang linya 5 sa bawat estasyon. Kapag nabasag natin yan, malabong may infected sa loob ng tunnel mismo. Siyempre, ang totoong problema ay kung paano tayo makakapasok sa estasyon at makakalusot sa screen doors. Marami ring tao na baka naisip ang parehong plano. Baka sara na rin ng gobyerno ang linya 5. Pero sa tingin ko, sulit pa ring subukan. Kaya ang pinakamalapit na estasyon ng linya 5 mula rito ay ang estasyon ng Jianghan. Alam nyo naman na malayo itong lakaran. Lalo na pag umalis tayo sa neighborhood na ito at papasok sa distrito ng Jianghan. Mas mapanganib na ang mga susunod na bahagi. Ilang sandali ang lumipas, nang hapon nakasulat sa whiteboard ni Kang Haksyol, panuntunan sa pagliligtas, una. Huwag magmadali. Anya, ito ang unang panuntunan sa pagliligtas na naisip ko. Nakakandado na ang Gangbuk. Kaya huwag magpanik sa oras at huwag magmadali sa anumang gagawin. Kung mailigtas na lugar, magtuloy-tuloy doon ng ilang araw, magpagaling at muling suriin ang sitwasyon. Huwag gumawa ng desisyon dahil sa kawalan ng pag-asa. Naupo sina Jung Minjun at Hanyena sa sofa, nanginilid ang pawis habang nakikinig. Nagpatuloy si Kang Haksyol, pangalawa. Maliban na lang kung lilipat kayo ng ibang lokasyon, kung lalabas lang kayo malapit sa isang pansamantalang silungan, lumabas ng magpares o mag-isa. Iwasang lumabas na 3 o higit pa maliban kung sobrang kailangan na talaga. At panghuli kung nasa tunay na panganib sa buhay, huwag ipuwersa ang sakripisyo para sa iba. Halimbawa, kahit makakatakas kayo kung tatakbo, huwag isugal ang buhay nyo para iligtas ang iba. Unahin ang sariling buhay. Kahit ako kung dumating sa ganoong sitwasyon, paninindigan kong mabuhay sa sarili kong paraan. Huwag kailanman subukang ihandog ang sarili para sa iba. Tahimik na pinaupo ni Jung Minjun ang sarili habang nagpapawis. Kinabukasan sabi ni Kang Haksyol, Jung Minjun. Litong tumingin si Jung Minjun. Iniabot ni Kang Haksyol kay Minjun si Luciel at sinabi, gamitin mo ito bilang sandata. Nangingilit din sa pawis si Jung Minjun habang tinititigan ang Luciel at nagsabi, ibig mong gamitin ko itong nakakatakot na ito. Nangingilit din si Hanyena at nagsabi, Sabi ni Kang Haksyol, hindi lang ito para puksain ang mga infected. Maganda rin ito para takutin ang masasamang tao. Kapag may sandata kang ganito, mas lisod manukso sa iyo ang iba. At alam nyo na rin, mag-atake ang mga infected na para bang gustong patayin tayo. Kapag sasagupa kayo, mag-focus kayo at ipuwersa ang palo. Kailangan tamaan ng malakas para tumagos ang nail bat sa puso o utak nila. Gets? Sa isip ni Jung Minjun, grabe talaga. Sabi ni Kang Haksyol, sige, alis na tayo. Lumabas sila. Taeseong Labor Center ilang sandali ang lumipas, sa labas naglalakad sina Kang Haksyol, Hanyena, at Jung Minjun sa kalye. Sa isip ni Jung Minjun, pero ayos lang ba talaga na pumatay ako ng mga infected? Dating normal na tao rin naman sila pamilya ng iba. Gigilitan nila ako para patayin, pero hindi naman nila kagustuhan na maging ganito. Kung papatayin ko sila, hindi ba nagiging kriminal din ako?
Paano kung sakaling hindi pa tuluyan bumagsak ang sistema ng batas sa bansa? Habang binabasa ni Jung Minjun ang nakasulat sa dingding, maaaring maharap ka sa kasong murder. Inisip niya, mabibilang bang krimen ang gagawin ko mamaya? Sabi ni Kang Hakcheol, "Hoy, Jung Minjun." Tumingin si Jung Minjun kay Kang Hakcheol, at itinuloy nito, "Hindi ka ba nag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhang pag-isip o pangamba? Kaligtaan mo yan. Ito ay usapin ng buhay o kamatayan. Kung gusto mong mabuhay, dapat matalim ang isip. Kung hindi mo patitibayin ang puso mo, patay ka na." Sagot ni Jung Minjun, sige." Tumitig si Hanyena sa malayo at nagsabi, "Teka, sandali." Litong tumingin si Kang Hakcheol. Sabi ni Hanyena, "Saan tatawirin natin ang daan na to?" Dagdag niya, "May masamang kutob ako. Marami siguro infected sa daan na yon." Tinanong ni Kang Hakcheol, "Paano mo nasabi?" Sagot ni Hanyena, "Mabaho nakakainsulto na amuyin yung kakaibang baho. Kapag malapit ang infected, naamoy mo agad. At dito lalo itong matindi." Nagulat si Kang Hakcheol at nagsabi, "Lay, sa amoy mo naranasan kung nasaan ang infected?" Sagot ni Hanyena, "Amoy lamang. Hindi eksakto. Parang kutob, isang intuisyon. At hindi palaging infected, minsan bangkay lang. Kaya kung isa o dalawa lang, hindi ko rin mahahalata maliban kung sobrang lapit na nila." Nagulat si Jung Minjun at nag-isip, naalala ko lagi siyang sensitibo sa amoy. Ilan na siyang beses na tumindi ang reaksyon niya sa mga amoy. Sabi ni Kang Hakcheol, "Lilibutin ko lang sandali para tingnan." Ilang sandali ang lumipas, nagulat si Kang Hakcheol nang makita niyang pumapangalay-kalay ang mga zombies sa paligid, umiiyak, draah gruo. Arf. Ay Graf. Sa isip ni Kang Hakcheol, Hanyena. Totoo pala na naamoy niya ang infected. Sabi ni Hanyena, ayan niya. Tama ako, di ba? Sabi ni Kang Hakcheol, "Tama ka. Mapanganib talagang dumaan doon." Lumingalinga si Hanyena at sinabi, "Hoy, tingnan mo roon." Tumingin si Kang Hakcheol ng litong-lito, "Ano ang tinitingnan mo?" Sabi ni Jung Minjun, "Parang sundalo yon sa bubong ng gusali." Infekado na ba siya? Sa isip ni Kang Hakcheol, ha? Lumapit siya at nagsabi, "Sama kayo rito saglit." Litong sumagot si Jung Minjun, "Ha?" Pumasok sila sa isang gusali. Tiningnan ni Kang Hakcheol sa bintana at sinabi, "Ayos lang. Wala namang infected dito sa itaas. Halika na." Humingal si Hanyena, "Haha. Bakit tayo napunta rito?" Ginamit ni Kang Hakcheol ang kanyang binocular para masusing pagmasdan ang paligid. "Nakakita ako ng hindi bababa sa 3 infected na sundalo. At infected na talaga silang lahat. Pero isa sa kanila hawak pa rin ang isang rifle." Sabi ni Jung Minjun, "Hoy, hindi mo naman talaga. Hinto, iniisip mo bang kunin yang rifle na yon?" Marahil dapat kalimutan na lang natin ito." Tugon ni Kang Hakcheol, "Kung higit sa 3 silang infected, halos imposibleng lumapit sa nagsusong sundalo na may rifle. At paano kung wala ng bala? Hindi natin matitiyak kung puno pa man ang rifle, di ba? Kahit kunin natin yan, napakalakas ng putok at makakaakit iyon ng kawan ng mga infected." Dagdag ni Jung Minjun, "At tayo ni hindi naman natin alam paano gamitin," patiyak si Kang Hakcheol, "Hindi, alam kong gamitin yon. Kailangan natin ang sandatang yon. Kukunin natin yan." At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.